mo ako sa isang unforgettable adventure dito sa Sagada. Kung mahilig kayo sa nature, culture, at chill vibes, perfect itong trip na to for you. Kaya tara, let's go! Ang first stop namin ay dito sa Banawe Arc. This landmark is super iconic kasi it's the official gateway to Banawe, home of the world-famous rice terraces. Siyempre, picture-picture spot ito, kaya bago tayo mag-explore, quick photo op muna. Dito naman kami nag-breakfast sa Banawe Grand View Hotel. Pagdating namin, grabe, super cloudy. Halos di makita yung rice terraces sa likod. Pumasok muna kami dito sa loob para kumain. Buti na lang, after a while, unti-unti ring nawala yung clouds. Ang ganda ng location dito kasi from here, kita mo agad yung rice terraces. Para kumain ng tapa. So right now, we're on the way to Sagada. Medyo mahaba yung biyahe, pero worth it kasi yung view along the road is puro bundok, pine trees. Kaya kung gusto niyo ng escape from city life, this is the perfect place. Next spot, dito kami sa Sagada Weaving. Isa sa mga cultural spots dito sa Mountain Province. Na-established ito noong 1968 na hanggang ngayon they're still producing high-quality hand-woven products. Ang ganda kasi bawat design is inspired by traditional Cordilleran patterns. Kaya kung naghahanap kayo ng authentic souvenirs, like bags, wallets, slippers, pati mga traditional clothes, meron sila. Then dito naman may kita nyo mismo yung mga weavers habang ginagawa nila yung mga products gamit yung mga traditional wooden looms. Next, dito sa Sagada Pottery. Dito may kita ang amazing craftsmanship ng local artisans dahil imagined from clay to beautiful jars and bowls. Ang cool din kasi pwede kang mag-try ng pottery making workshop for just 100 pesos. Medyo intimidating lang talaga yung mga locals, pero if you wanna try, go, do it. Shape na gusto natin. May it be a vase, a bowl, or a mug, cylinder pa po muna ang unang-unang gagawin. For that's the basic shape. To do the cylinder, we put a hole in the middle. Widen the hole by slowly pulling the clay towards the side. At this point, with controlled pressure from my both hands, I'm going to compress the clay together here at the very bottom and then slowly pull it up to the tip of the clay. One more time, my hand should be the one controlling the clay, not the clay controlling my hands. Whenever I pull it up, I have to do it gradually
to maintain the centerness and for it not to collapse. So this is our cylinder. Ito pwede na itong maging pot. But we are going to reshape this for us to see how far the clay goes. Kaya ang gagawin ko, here at the very bottom of the clay, I'm going to slowly push it outwards. While pushing, I'm pulling my hands pa-sexy ng konti to enhance the shape if needed be, by slowly pushing it in while pulling the clay up to the top. At kung gusto naman natin siyang maging water container, lalagyan lang po natin ng uso. Ganyan. So, ang ginagawa namin dito, ini-air dry namin siya for 5 days. After 5 days of air drying, kapag leather dry na po siya, we come back, we trim the bottom, then we put a handle on it. That's the time din na maglagay kami ng any kind of decorations na gusto namin to enhance. After naman nun, nag-lunch muna kami dito before kami dumiretso sa accommodation namin. After namin magpahinga, naghanap naman kami ng sakit ng katawan namin. Pupunta kami ngayon sa Lumiang Cave na isa sa pinaka-historic spots dito sa Sagada. Ano ba ang desisyon sa buhay? Let's see. Shit, yung mga buto-buto naman. Kuya, pwede cellphone din. Ha? Papapicture kami mamaya. Mamaya na. Bayad kami dito. Panindigan talaga. Warm up pa nga. Pagbaba nyo pa lang dito, may kita nyo na agad yung coffins na magkakapatong sila. And grabe, kasi some of these coffins pala ay naniniwala na more than 500 years old na. Medyo nakakatakot pala pero nakaka-excite yung feeling habang nasa loob ng cave. Kasi sobrang lamig, tapos ang tahimik, tapos maririnig mo lang yung mga ng tubig sa bato-bato. Kaya panoorin nyo na lang yung mga susunod na video kasi kahit kami, hindi rin kami makapaniwala na nagkakasya kami dun sa mga maliliit na butas ng mga bato. Sabi nga ng tour guide namin, nag-a-adjust na yung bato para sa katawan namin. Akala ko additional payment. So nga wala nasapok ang direct just regular to ikan nyo niya. Idap. Ngarod. Sanay na si Ate Mads. March, langkapin mo lahat. Yung iyon na. Ano kuya, sige. Mag-a-adjust yung bato, huwag kang maglala. One by one, ate. Sunod-sunod yan. Upo-upo lang ma. Abot yung paa sa baba, and then upo. And then abot ulit yung paa. Baba ulit. Baka hindi na utot, may kasama na. Doon naman, pwede din dito. Doon ulit. Okay, sunod yung isa para makita niyo ano dito. Kasi yung karamihan dito, laging yung nauuna, siya po yung nagbibigyan ng instruction. Ano mo yung upo? Dito ka dadaan mamaya, no? Nakahiga?
Wait lang. Okay. Kung abante yung isa dito, pwede kang... Okay, sige. I can wait. Nasa video na yung bilot-bilot mo sa akin, girl. Dito? Kapit ka dito sa Minecraft. Ano, may Minecraft. Okay? Baba mo na yung kanan. Ay, may naririnig na akong boses. May tao sa baba. Sinusundan natin. Ito yung bagay. Here? Here? Over there? Paupo. Ulit. I believe in the power of God. Tamang desisyon pala mo. Ano, kaya mong patras? Sige. Ayan, mas maganda pa harap. Paupo. Ha? Pwede kang bumanda sa baba, pero tingnan mo lang ito dito sa butas. Pwede naman dyan lumanda, pero... Tumali ka lang. Bye-bye, Philippines. Bye-bye world. Nakagay nyo kami dyan. Pag hindi ka siya, maiwan dito. Mabalik ka na rin bukas. Hindi ata akong cash. Yung bag mo, Marge. Hands up, hands up. Kuya, pawak mo na ang bag ko. Taas mo, angat mo yung bag mo. Maraming laman ah. Makapal, no? May bonus na yan, kuya. Ay, oo. Hands up, hands up, hands up ah. Sinisik-mura na ako. Ako, sinus. May piso. Nag-iinit na ba yung cellphone sa ako? Hindi naman po, ma'am, kasi... Nilalamig siya. Pinakabahan ko siguro. Mabait ang nadarama. Oh, ngayon first time niya lang. Okay? Dito ka. Dito ka tayo. Ganyan na yung MD. Ito nga, dito. Or ito, doon. Parang may ano lang. Okay, tignan natin yung advantage ng... Trust your body. Kaso, merong kulay na may iwan. Kulay brown, yellow. Pag may kulay dyan, pula. Pula. Ay, okay. Huwag mong bitawan yung tali, ma'am. Huwag mong bitawan ng tali. Yan. Harap doon, pasukin yung kanan doon. Ganon. Adjust kamay dito. Ganon. Hilahin mo yung katawan mo. Pag ganon, tapak ka doon. Kaya? Wait lang. I'm so proud of myself nga kasi kinaya ko yung mga ganito kasi katulad niyan. Konting pagkakamali ko lang yan, hulog ako dyan sa may bangin na yan. Adjust kamay dito. Hila katawan. Doon. Abot mo doon. Yan, sige. Down. Cross. Kapit lang sa tali. Dito yung galing isa. Paupo lagi. Mas lagi yung nakatandong. Bis mag-relax kasi ang mga tita, naganap ng sakit sa katawan.
Kamay sa tawakan, baka may pasangat sila. Okay, okay. Sa leg na yan. Okay. Mamaya. Okay. Jadi ka lang, anak na kita. Adjust ka ba? Sama ka naman tayo. Ano pa ba ako? Hindi ko rin alam po. Ma'am, balik ka. Hindi pala na-record. Pag ko na lang daw kayo i-video. Hindi naman. Sige. Grabe tong mga pinagagawa namin sa Sagada, no? Imagine 2 to 4 hours kang gagapang, aakyat ng bato, mag-i-slide sa bato. Kailangan mo pa mag-swimming sa malamig na tubig. Talon. Hawak sa tali. Upuan mo yung bato na matulis. At least hindi masakit. Just slide. Sige, slide mo. Adjust, tali, adjust. Kapit sa tinga kung walang pangapitan. Kaya sa mga may balak mag-cave tour, make sure na may kasama kayong tour guide at may dala kayong flashlight kasi medyo madulas at madilim. Doon kay kuya. Sunod na, sunod. Single line. Ma'am, sunod. Yun, scam. Ay, surum gid dinay ka naman gun isa ta bakang kagturi. Sundan mo lang po yung mga pwedeng apakan dyan. Ay, asas! Ay, asas! May natalsikan ng tae ng paniki. Hulaan nyo na lang kung sino. May tubig naman sa taas. May tubig sa taas. Ano ba yan?
Niligo yung tayo ng paniki. Apo. Huwag niyong ilawan yung mga paniki, baka mahulog mga yan. Sa taas, basta huwag niyong ilawan. Ilaw lang sa daan. Ha? Ma'am? Madami sila ka. Opo. Kaso dito talaga ngayon. Paling na ano. Sorry, Jen. Ingo, kumusta ang gabi mo? Wala na. Bakit? Mamamatay siyempre, mahulog. Hindi wala nang makakapitan ba? Shell? Gulay yan. Broccoli? Yung puti? Hindi, yung puti. Nakakapagod, yes. Pero at the same time, nakakatuwa din kasi naka-experience kami ng ganitong kakomplikadong cave and nakakita kami ng mga iba't ibang klaseng shape ng rock formations. Yung kanan, baba mo ng kaliwang paa. Sa baba. Kaliwa. Yan. Ikot, sabay ikot. Okay? Adjust. Ibang klase ito ah. Sige lang, sige lang, sige lang. Huwag apakan yung tali, ma'am. Ma'am, wag mo apakan yung tali. Okay, Ah. sige. Pwede. Okay, katalikod. Nahawak lang sa tali. Kapit mo sa tali. Pwede kang lean back. Pwedeng lean back. Para makita mo yung apakan mo sa baba. Okay, doon muna yung kanan paa muna. Okay, dito. Baba mo yung kaliwa. Sige, papunta ka dito sa banda kaliwa. Pumupulikat na. Uy, nagbabibrate, oh. Dito, ma'am. Dito. Sige. Baba mo yan dito. Sige lang. Baligtad. Kaliwa, dito banda. Yan. Baba mo na yung kanan sa baba. So ayun guys, that's our Lumiang Cave adventure. So from Lumiang Cave, we will continue to the cave connection papunta sa Sumaging Cave. Kung mahilig kayo sa thrill at nature exploration, this is definitely a must visit. So tomorrow, let's continue our Sagada journey with more cultural and scenic spots. Hey! Doon sa taas, baba sila doon sa baba, picture, mga rock formations, and then balik, labas. The next day. Good morning guys! It's our third day today and sobrang aga ng wake up call namin kasi mag-hike tayo papuntang Marlboro Country Peak. Medyo antok pa pero sobrang excited kasi sabi nila dito daw may kita yung Sea of Clouds and sunrise. So ayan, we're starting the trek. Medyo malamig yung hangin kaya don't forget your jacket and nagdala na rin ako ng water.
headed to Marlboro Country Peak. Pero grabe, sobrang cloudy. Hindi natin nakita yung sunrise. Kung nagutom naman kayo sa pag-akyat, may nagtitinda naman dito ng lugaw or cup noodles. Meron din silang water. Siyempre, di nawawala ang ganda-gandahan. Ganda, video ka din. Oo, arte-arte lang. No? Alam ko na background ng music. Diretso sa kanan, 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 kanan. Nadudulas ang pataas, ma'am. Anong akad dyan? Tapos sagada, and then wala mo nang sasalita. Ready? Ready? Are you ready ba? Yes! Ready ba? Ready? 1, 2, 3. Sagada! Narinig niya? Sabi niya pa relax. Ayan, tingin ka. Ayun, bet. Grabe ang lamig, tapos umaambon pa, kaya madulas and maputik. Init-init.
Hi guys, good morning again. So, pupunta tayo ngayon sa St. Mary's Episcopal Church dito sa Sagada. This church was built in 1904 by American missionaries and until now it stands as one of the most iconic landmarks in town. Andito naman tayo sa Sagada Cemetery, just a few minutes walk from St. Mary's Church. From here, we will continue walking papunta sa Echo Valley kung saan may kita natin ang famous hanging coffins. Parang candy siya. Here are the famous hanging coffins. Grabe, ang tradisyon na ito ay ginagawa ng mga locals for hundreds of years. Instead of burying underground, they place coffins on the side of limestone cliffs. Ang belief kasi nila, mas malapit sa langit ang mga departed loved ones at mas safe sila from floods and animals. Next stop, pumili lang kami ng pasalubong. Inaanan na rin namin itong highest point in the Philippine highway system na located in Atok, Benguet. Grabe, ang taas nito, 74 feet above sea level. From here, kita mo yung endless mountain ranges, pine trees, at sobrang fresh ng hangin. Perfect spot din to for photos and drone shots. From highest point, we're heading down to Strawberry Farm in Baguio City. Dito bumili lang kami ng merienda and pasalubong. So ayun guys, that's the end of our Sagada adventure. Each stop showed us not just the beauty of nature but also the rich culture and traditions that make Sagada truly special. Nakakapagod man yung hikes at early wake-ups, lahat worth it kasi ang daming memories na nabuo and na-experience. Thank you for watching! Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa mga next adventures natin, but ako yung hindi updated. Till the next trip, keep exploring, keep learning, and keep creating memories. Bye!